Hindi ako tinitipid ng pamilya ko kaya may budget ako palagi. At napasok ako sa magandang school. Hindi pa man siya nagsisimulang mangarap ay kasama na niya ako. Kaya't sinuportahan ko siya at ginagastusan ko pa. Pero nung nagbarko siya, iniwan niya ako. I am currently studying sa college at malapit na rin akong gumraduate. I met him when I was junior high school. I was 16 at 19 naman siya. Nasa 5 years na rin yung relationship namin. Last 2023 ay dun siya nagsimulang magloko. Siguro dahil mahal na mahal ko siya nun kaya hindi ko yun nakita agad. Hindi ko siya sinasakal sa relasyon namin. Gusto ko mayroon pa rin siyang oras sa pamilya niya at kaibigan at sarili niya. One time nahuli ko siyang may nag-chat sa kanya sa messenger. Pero deleted ang convo. Natutulog siya nun at dahil nakacharge yung cellphone ko ay nakinood ako sa phone niya. Then suddenly ay biglang may nag-message ng I miss you. Nagulat naman ako kasi walang recent messages. So tinanong ko siya. Then sabi niya hindi daw niya kilala. At naniwala ako doon. Ganun ako katanga. Hanggang sa napapadalas ng iba't ibang tao na nagme-message sa kanya. Salamat sa paghatid at marami pang iba. Rider kasi siya kaya pag ganun ay given yon sa akin. Pero ang tanong ko bakit sa messenger? Na baka daw nahanap lang yung account niya. So hinayaan ko ulit. And then nagpaalam siya sa akin na meron daw silang boys night out sa beach. Kasama yung tropa niya kaya't pumayag ako. Time niya pa rin yun para sa mga kaibigan niya. Nag-overnight sila doon at pagdating nila doon ang sabi niya sa akin kinabukasan, wala daw siyang signal. Pero nung minessage ko yung kaibigan niya, nakaka-reply naman. Sabi ko nga sa kanya, hindi naman ako mahigpit as long as hindi nakakalimot mag-update. At hinayaan ko ulit yon. Pero nalaman ko sa kapatid ko na may kasama silang mga babae. May kausap daw siya sa phone at narinig yun ng kapatid at brother-in-law ko. At nung sinabi yun sa akin ng kapatid ko, nagalit pa ako sa kanya dahil ayokong maniwala. Kahit yung pamilya ko na sobrang tanggap siya ay binabastos niya. Na kahit ako binabastos niya ng words kahit kaharap yung pamilya ko at pamilya niya. Hanggang sa sinabi na nga sa akin ng pamilya niya na kung iiwan ko daw siya matatanggap daw nila. Dahil sobrang tagal ko daw na nagtitiis sa kanya. April 2024 ay nakamit niya yung pinakahangad niya na makasampa ng barko. Ginastusan ko yon. Ginagastusan ko siya simula pa noon. Hindi naman ako tinitipid ng nanay at mga kapatid ko kaya may budget ako palagi. At sa magandang school ako napasok. Kami ring nagsasabi na sa itsura niya ay hindi kami bagay. Lalo na kung paano niya ako tratuhin. Nasabi nga nila bakit daw sobrang martir ko. Hindi pa man siya nagsisimulang mangarap ay kasama na niya ako. Hanggang sa nakamit niya yon ay sinuportahan ko siya. Pero nung nagbarko siya iniwan niya ako. Sinubukan naman niya akong i-win back pero nang ma-realize ko kung paano niya gawin lahat ng ginawa niya sa akin. Kung paano niya ako lokohin. Bastusin at pahiyain sa harap ng maraming tao. Bastusin ng pamilya ko kahit na sobrang bait sa kanya ng mga magulang at kapatid ko. Kaya't hindi na ako bumalik. Nasa 5 years namin akala ko talaga siya na. Nasa medical field din ako ngayon as aspiring doctor. After a year of breakup ay nag-transferred ako ng school. At may nakilala ko doon. Magkaiba kami ng department pero magkabatch kami. At kilala siyang leader sa school namin. Matalino, magalang, mabait, respetado at higit sa lahat ay mahal na mahal ako. Sa kanya ko naranasan ng princess treatment. Prinsesang-prinsesa ako sa kanya kahit na pamilya ko'y nakikita kung paano niya ako mahalin. Tuwang-tuwa ang puso ko, ang nanay at ang kapatid ko kasi finally daw ay akala nila hindi na ako makakaalis sa sitwasyon noon. Grabe yung pagmamahal niya sa akin at ganoon din ako sa kanya. Na kasi for the first time ay naging babae ako sa relasyon. Noon kasi ako yung nagdadala at ako yung humihila at lumalaban. Totoo palang ibang-iba pag mas mahal ka ng lalaki. Sabay kaming gumraduate ng college. Nagtutulungan at naghihilahan pataas. Buti na lang nag-let go ako noon kasi kung hindi ko makikilala ang sarili ko at ang taong totoong magmamahal sa akin. I always thank God for making me stronger. Kinakaya at kakayanin pa. Sa mama ko na hindi ako sinukuan at sa kapatid ko na mahal ako. Totoo ngang lahat ng mabigat ay gumagaan pag binibitawan. Hindi naman ako nanghihingi ng advice. I just wanted to share my story. Letter sender, Chelsea. May mga tao talaga na matalino pero bobo sa pag-ibig. Ihabol ko lang ha. Na talagang natangahan ako sa part na nakita mo na nagti-thank you yung pasahero sa paghatid. Then sasabihin mo pa na given yun. Kasi doon palang bukol na eh. Grabing-grabe kang magmahal no. To the point na ignore red flags. Na kahit na pamilya mo hindi mo papaniwalaan. Swerte ka sa pamilya. Lahat naman tayo deserve mahalin mga babae mga lalaki. Basta't may respeto ka sa sarili. Kung hayaang ikaw palagi naghahabol ng attention. Don't lower your standards lalo na't wala ka namang nahihita. Na ang mga babae dapat yung pinapanalo at hindi sumusugal. Na the right person will fit into your life na you deserve someone who can meet your standards. Buti ni let go mo. Agreed ako na lahat ng mabigat ay gagaan pag binitawan. And if you want the right person to come, let go of the wrong one.